nababagiging topic natin dito sa ilang araw din pala ako din nakapag-post no? Para sa kapintayin ako mga pirasukan na hangin at medyo maganda yung background natin. Labig ng panahon ngayon no? Para babagsak pa yata sa 20 below 20 degree no? Yung Celsius. Sobrang lamig lalo na pag madaling araw no? Yan, nagbabalik tayo dito sa natin sa Facebook natin. Na-upload ko rito sa YouTube natin. Siguro magandang topic natin ituloy natin dun sa yung naging topic natin nakaraan no? Tequila dyan na kasi yung pagsamba nyo sa mga rebulto. Yan, yung mga rebulto na yan. Huwag sana kayo masasaktan ha. Pero isipin nyo, di ba? Simula pa nun yung mga kanununuan nyo, no? Sumasamba sa mga rebulto na yun. Kasi parang may sumparaw yun eh. Yung pagsamba sa mga rebulto. Alam nyo na yung tinutukoy ko kung ano yung mga rebulto na yun. Tapos ugalian nyo na magbasa ng Bible. Pero kung di pa kayo naniniwala sa sinasabi ko, yung wag na kayo sumamba sa mga rebulto, mabuti magbasa na kayo ng Biblia. Nasa ano yan, Leviticus ba yun? O ano, hindi ko na matandaan eh, pero nakasulat yan, nakapost din yan dito sa Facebook natin kung anong ano yun. Tapos ano pa ba? Yan yung pinaka-topic ko talaga. Tigil nyo na yung pagsamba nyo sa mga rebulto. Alam nyo na yung ganito. Tapos yung mga anting-anting na yan. Yung mga anting-anting, mga agimat. Masama yan. Yung mga pinatangkilik nyo yung mga medalyon. Mga agimat, mga anting-anting. Na simula pa noon yan ng mga ninuno natin. Kasi pagka tinatangkilik nyo yan, para na di kayo sumasamba dyan sa mga nakaukit dyan o mga nakasulat. Masama kasi yung mga ganyan. Kaya dapat kung mapapanood itong vlog ko, itigil na yan ngayon pa lang. Hindi maganda yan kasi susumpahin kayo ng 7 henerasyon simula sa inyo hanggang doon sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Kita mo yung mga ninuno natin, di ba? Hindi na ba napapansin yung mga binibigyan ng mga mahabang buhay? Pero ako tingin ko kasi kasama yan, di ba? Yung mga tao na binibigyan ng mahabang buhay. Sabi nila, yung mga tao din na mababait, kinukuha daw kaagad, di ba? Namamatay daw kaagad. Pero hindi ako naniniwala dun. Hindi naman totoo yun. Siguro, coincident lang yun. Pero nakasulat kasi na, di ba? Pagka sumusunod ka, mas mahaba ang, bibigyan ka ng mahabang buhay talaga. Lalo na sa mga 10 utos sinusunod mo. Ang pinaka-payo ko nga yan, maliban doon sa 10 utos, no? Kung sinusunod yung 10 utos, maganda. Pero mas maganda kung susundin ito yung sinasabi ko. Huwag na kayo sasamba sa mga rebulto. Tigil nyo na yun habang maaga pa. Ang dami na nga nangyayari itong disaster sa Pilipinas eh. Kita nyo, sunod-sunod na yung sunog. Kabila-kabila yung sunog, di ba? Hindi na matapos-tapos yung sunog dito sa Pilipinas eh. Tapos yung mga bagyo-bagyo, mga lindol, yan, di ba? Tapos pagputok ng mga bulkan. Ewan ko lang kung kilala nyo yung pastor na napapanood ko, no? Yung nagpo-prophecy din siya, di ba? Pero tama naman kasi yung ano niya, kaya pinalo ko rin. Pastor siya sa ibang bansa eh. Hindi ko na matandaan kung Africa ba yun. Yun. Dapat din naman yung tinuro niya. Kagaya nito, yung pagtigil sa pagsamba sa mga rebulto, di ba? Kasi pagka hindi nyo pa tinigil dyan, may papasa nyo yun sa mga generation nyo, sa mga
mga anak nyo, tapos hanggang sa mga apo, no? Namana kasi natin yung pagsamba sa rebulto sa mga Kastila eh. Dati kasi itong Pilipinas na to, ano to, Muslim nga ang ano nito eh, di ba? Religion, Muslim. Ang Muslim hindi naman niya naniniwala sa mga rebulto. Ang totoo religion ng Pilipinas, Muslim. Maranao, Maguindanao, yan yung totoong religion nito. Tapos nung nasakop tayo ng Kastila, no, mga ilang taon yung nasakop tayo ng Kastila, tinuruan tayo sumamba sa mga rebulto na yan. Yung mga, alam niyo na yun, ayoko na magbanggit, baka may tatamaan na naman, magre-react na naman dito sa natin, vlog na. Alam niyo na yun. So ayan yung pinakamagandang step, tigil nyo na yung pagsamba sa mga rebulto. Kung magdadasal man kayo, diretso na sa langit. O siguro sabihin na natin ganito, ito example to, Katoliko, ako Katoliko rin naman ako. O nagsisimba pa rin naman ako sa mga simbahan, pumapasok pa rin ako sa mga simbahan dahil Katoliko ako. Kasi di ba sa Katoliko kasi iba talaga yung pagsimba sa loob ng simbahan, di ba? Iba yung pakaramdam. Pero iniwasan ko na yung mga pagsamba sa mga rebulto. Yung mga rebulto na nasa loob ng simbahan, hindi ko na inaano yun. Basta pag nasa loob ako ng simbahan, sinusunod ko lang yung dasal, tapos kung nag-ano yung pare, di ba? Susundin mo na yung mga dasal, yun lang. Tapos nagdadasal lang ako ng direktang dasal na. Pero hindi na ako para pa magano sa mga rebulto, yung mga lumapit, ganun. So hanggang dito na lang muna, no? Sa susunod na vlog na lang natin. Yan. Na-explain ko na naman sa inyo to eh. Marami pa tayo magiging topic, no? Hanggang dito na lang muna tayo, no? Sa ating vlog na to. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakapag-upload. Maraming salamat sa patuloy na suporta, no? Sa ating Facebook saka YouTube. Kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow sa ating Facebook saka YouTube channel natin. Maraming salamat.